Sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait. Wow! Bagay nga! Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Sa ano naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Wow, choose one. 20 million? Or sombrero? Siyempre, 20 million. Aanuhin ko naman tong sombrero. Ha? Bakit naging sombrero to? Ang daya naman. Kakawin ko dito. Kakainis. Rods, bago ba yung sombrero mo? Ito? Oo. Kakabili ko lang kanina. Ay we, sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait. Wow! Bagay nga! Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Sa ano naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Uy, Rods, teka. Magpapaliwanag muna ako. Ayaw mo umalis? Eh di ako naaalis. Nahiya pa ako sa'yo. Wow! Ang ganda pala ng sombrero na to ah. In fairness. Besh! Oh, Besh! Saan ka pupunta at anong ginagawa mo? Uy, Besh, ano ka ba? Nagtatanong ako. Uy, Besh ah, hindi ka pala nakakatulog kapag hindi ka nakakapagkape? Uy, paano mo nalaman yun? Eh, biggest secret ko yun eh. Hindi ko rin alam. Siguro tsamba lang? Sige, alis na ako. Tsamba ba yun? Napakahiwaga naman ng sombrero na to. Lahat ng sikreto, nalalaman ko. Ay, Rods! Oh, Aling Marites. Rods, nalaman mo na ba kung anong nangyari sa kapatid mo? Bakit po? Anong nangyari sa kapatid ko? Eh kasi, yung kapatid mo yun, isang oras nang nawawala. Nawawala? Oo. Bakit? Eh dinukot daw ng taong hindi kilala? Diyos ko, hindi pwede to. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Gamit ko kaya tong sombrero. Baka malaman ko kung nasaan yung kapatid ko. Kapag hindi pa dumating ang ate mo, papatayin na kita. Hindi ako papayag. Ililigtas kita, kapatid ko. O Rod, saan ka pupunta? Ililigtas ko yung kapatid ko. Malahimik ka. Pakawalan mo yung kapatid ko. Ate? Ate! Mabuti naman at dumating ka na. Tita Mirna? Ikaw? Ikaw ang kumidnap sa kapatid ko? Ako nga. Bakit mo ginagawa to? Pakawalan mo yung kapatid ko. Papakawalan ko lang yung kapatid mo sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin yung mahiwagang sombrerong suot-suot mo ngayon. Ate, wag mo siyang papakinggan ha. Kahit anong sabihin niya, wag na wag mo siyang susundin. Ang tigas mo rin eh, no, ha? Tama na! Ha? Sama-sama mo talaga. Huwag na huwag mong sasaktan yung kapatid ko. Hanggat hindi mo binibigay sa akin ng mahiwagang sombrero, gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kapatid mo. Kaya ngayon mamili ka. Papakawalan ko yung kapatid mo tapos ibibigay mo sa akin ang mahiwagang sombrero. Or, hindi mo na lang ibibigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pero kikitilin ko ang buhay ng nag-iisa mong kapatid. Ate, wag! Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa binigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pasensyahan na lang tayo at papatayin ko na ang nag-iisang kapatid mo mismo sa harapan mo. Isa, 2,
Tatlo. Nakakainis. Hay nako te, imbis na ma-stress ka dyan, isukat mo na lang kaya to. Ang ganda kaya nito. Sigurado ka bang kakasya sa akin yan? Eh bukas na yung kasal ko. Ba't pa kasi ako in-scam nung kausap ko dun sa wedding gown? Aligaga tuloy ako ngayon. Ate naman, hayaan mo na yun. At least ngayon, nakagawa tayo ng paraan. Ito na yun, no? O, tingnan mo kaya tong gown na to. Ang ganda kaya. Patingin nga. Wow! Maganda naman siya. Teka, kanino ba to? Baka pag sinuot ko to sa kasal ko, mas lalo kaming maghiwalay ni Hector, ah. Hiniram ko lang yan sa best friend ko. Sinuot pa daw yan ng nanay niya nung kinasal siya. Pero naitago naman daw nila ng maayos yan. Kaya tignan mo, oh. Parang bago lang, di ba? Ang ganda pa rin. O ano ate? Let's go? Oh, wait lang. Kuhaan na muna kita ng tubig, ha? Diyan ka lang. Kim, kinakabahan ako. Ano? Kinakabahan? Bakit naman? Ipon ko ba kung bakit eh? Asus! O siya, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng tubig doon. O ate, uminom ka muna. Bakit ka ba kasi kinakabahan, ate? Kaming pamilya mo at mga kaibigan mo rin naman yung mga nandoon. Ewan ko ba? Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Grabe, kinakabahan ako para hindi na ako makahinga. Isipin mo na lang na mamaya magiging asawa mo na si Kuya Hector. At mabibinyagan na rin yung kamang nabili nyo, diba? Anyways, tingnan mo yung gown. Bagay na bagay pala sa akin. Oh, tingnan mo. Oh, fit na fit, diba? Oo nga, no? Oh, diba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, trust me. Kim, ano nangyari sa ate mo? Nahimatay siya habang naglalakad siya sa aisle. Ewan ko ba? Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon, nasa ICU siya? Ito na nga ba yung kinakatakot ko? Siguro may sumpa talaga yung wedding gown na yun. Ha? Namatay din kasi yung nanay ko habang suot niya yung wedding gown na yun. At balita ko pa, namatay din to yung unang may-ari ng gown na yun. Bakit ngayon mo lang to sinabi? Tsaka bakit pinahiram mo pa? Excuse me, ginawa na namin ang lahat para mailigtas si Miss Fiona. Pero ang bilis kumalat ng lason sa katawan niya. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na wala na po si Miss Fiona. Nakikiramay po No. ako. Ngayon, humanda ka sa akin dahil susunugin na kita. Anak, tama ba yung narinig ko? Pwede mo pang isuot yan. Opo, itay. Dahil may sumpa ang gown na to. Naalala niyo pa po ba nung kinasal kayo ni inay na habang suot-suot niya ang gown na to, nahimatay siya at namatay din sa araw na yon? Katulad nung may-ari ng gown na to, di ba namatay din po siya habang suot ang gown na to? May sumpa ang gown na to, itay. Kaya dapat dito, sunugin. Nak, totoong may sumpa ang gown na isinuot ng nanay mo. Pero yung gown na hawak-hawak mo ngayon, hindi yan ang gown na isinuot ng nanay mo. Dahil ang gown na yon, matagal na namin sinunog. Po? So bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito? Grabe. You know, Tanya, I can't believe na ikakasal na ako sa taong pinakamamahal ko. Oo nga At kay Kuya Hector pa talaga. Grabe no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? Oo nga.
Finally, after 10 years na in relationship kami ni Hector, matutuloy na yung kasal namin. 10 years? Teka, di ba kakamatay lang ng ate mo 5 years ago? Nakausap ko yung tatay ko nung mga panahong sinusunog ko yung wedding gown na akala ko may sumpa. Pero hindi ito yung wedding gown na yun ang sinuot ng nanay ko sa kasal nila. Dahil yung gown na ginamit ng nanay ko, matagal na pala nilang sinunog. So, ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang naging dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At nung gabing pagkatapos bawian ng buhay ng ate mo, nakita ko kayong dalawa ni Hector sa hotel na magkasamang magka-holding hands. Kim, magtapat ka sa akin. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas nagmamahalan kami ni Hector kaysa sa'yo. Ate, eto na yung tubig nyo. Sinasabi ko na nga ba? Miss Kim, magsisimula na po ang wedding ceremony. I'm coming!